Hi guys! Kumusta na kayo? Sana po ay okay lang kayo. Lilinisin ko muna po itong kalan. Bago tayo mag-umpisa. Mahirap po itong linisin eh. Kasi may mga uka-uka. May mga singit-singit. Hindi katulad noong kalan namin dati. Flat lang siya. Yung pong umiinit yung plate. Pati ito, oh, daming pilansik ng mantika. Ayan po, gagawa po ako ng masyado mababa. Ayan po, gagawa po ako ng chocolate crinkle. Ilabas ang coconut sugar, vanilla extract, vanilla, masyadong malayo. Fine dark cocoa powder, ito pa oh, tapos sugar, sugar na nga pala yun, ano pa, oil, salt, baking powder, flour, flour, eggs, 2 eggs, so dito po maglagay ng 1 cup flour, isama sa flour ang 1 teaspoon baking powder,
Lagyan ng 1/4 teaspoon salt. O salain lang. Itabi. Dito naman po maglagay ng 3/4 cup cocoa powder. Busin na natin to kasi konti na lang. Okay na siguro to. Lagyan ng 3/4 cup any sugar. Ako po merong coconut sugar. So 3/4 cup sugar. Lagyan ng 1/4 cup oil. Lagyan ng konting vanilla essence. Ilagay ang 2 itlog. At i-beat. Ayan po, hayaan muna dito ng mga 3 minutes para matunaw po yung sugar. Tsaka po natin ibibit ulit. Ayan po, naka 3 minutes na. Ibibit ko po ulit. At i-on ko na po ang oven sa 170 degrees. Maglagay po dito ng icing sugar. So, ilagay po itong flour na may baking powder and salt. I-combine lang po ng dahan-dahan. So, kumuha lang po ng mga 1 tablespoon at ilagay dyan. So, ayan po, bilugin.
tiplatin ng konti. Ayan guys, i-bake po ng 10 to 12 minutes. Ayan po, tayo ay magligpit habang iniintay po natin ang chocolate crinkles. Alam nyo guys, may ikukwento ko sa inyo. Di ba nung isang araw, nagpunta kami dun sa sementeryo at naglagay si Grandad ng flowers para sa kanyang brother na si Michael. Bago yun, andito kami sa bahay. Nung pagkaligo ko, nandun lang ako sa kwarto, nag-aayos ako. Tapos, nung paglabas ko dito sa living room, sabi niya, kanina biglang bumukas yung pinto, akala ko ikaw. Gumanon daw. Tapos sumara ulit. Sabi ko, hindi ako yun. Paano? Sabi ko, paano bumukas? Bumukas na ganyan, tapos sumara. Kala ko nga ikaw eh. I thought it was you. Sabi ko, there's no wind at all. Tapos, malapit na kaming umalis. Sabi ko sa kanya, maybe it's Michael. Tapos sabi naman niya, maybe, parang baliwala lang sa kanya. Tapos nagpunta siya sa toilet, umihi muna siya bago kami umalis. So, di mag-isa na lang ako dito. Sabi ko, sa may computer ako nakatayo, Michael, if you are here, malakas sabi ko, Michael, if you are here, say hi. Parang wala lang sa akin yun Alam niyo ba yung naramdaman ko? From their legs, going up, dahan-dahan, sabi ko, oh my God, oh my God, oh my God, what is this? Nasabi ko na, kinikilabutan ako. Kasi talagang hanggang ulo, yung kilabot ko, Pexman. Hindi ko pa naranasan yun, nakilabutan. Kasi hindi naman ako matatakutin Tsaka, first time kong sinabi yun. Hindi ako natatakot, pero yung naramdaman ko, kasi pataas na ganyan yung kilabot ko hanggang dito, hanggang ulo, hanggang dito sa likod. Tapos hanggang sa lumabas na si Grandad, dito. Sabi ko, look honey, look. Because I said, Michael, if you are here, say hi. Kasi talagang, yung parang yung yung pulse ko, tumataas. Ako po at taong hindi matatakutin. Pero yun, talaga nagtaka ko. Kasi wala naman sa isip ko na kilabutan. Nagbibiro nga lang ako Pero parang nagparamdam, ganun. Kasi ang patay kasi, o yung mga multo, hindi naman makakapag-high yun, di ba? So, nagpaparamdam lang na kikilabutan ka. Yun ang nababasa ko, pero hindi ko yun ina-expect nung moment na yun. Yung pala yung pagka sinabi mong hi, yung pala yun, mag-hi talaga. So, ayun, umalis na kami. Nagpunta na kami dun sa sementeryo. Actually po, nireklamo niya yung mga weeds doon Hindi ko na lang binidyohan kasi nasa office. Di ba sabi niya, I'm going to have a word with them. Kinat ko na yung video na yon kasi nagpunta kami doon sa office. Tsaka doon sa medyo malapit sa office,
meron ngang nililibing, di ba? Ayoko namang videohan yung mga tao. Baka magalit. Tsaka bawal yun. So, sabi kasi nung nasa office, yun daw mga kamag-anak talaga ang nagpuputol ng mga damong yun. Pagka cremated lang yung nilagay doon. Siguro special treatment yung mga may mga talaga yung mga kabaong ba yun? Hindi. Yung nicho. Tingnan natin, baka 12 minutes na. Malapit na. Yun ang experience ko. Hindi naman Halloween. Meron talagang ganun eh. No? Sasabihin ng iba, demonyo yon. Pero ako naniniwala ako sa multo kasi noong mga siguro mga ko noon 10, nakakita na ako yung mismong ililibing, yun yung nakatayo dun sa may balon. Kasi dati, patayin ko na kaya ito, baka masunog. Wait lang. 2 minutes na lang eh. One minute. Kasi noong araw, pag kami nililibing, doon sa street na yon, may musiko. Ano yung musiko? Yung ihahatid ng mga tutoroto tapos tambol. Talagang mga naka-uniform ha. Banda. Ihahatid ng banda sa pansyon. Kasama yung mga kamag-anak. Magmula dun sa bahay hanggang dun sa pansyon. Maglalakad lang. Magmamarcha. Hindi naman magmamarcha. Ipaparada. Parang dahan-dahan. Kaya yung mga tao alam na alam ang nililibing. Nung may ililibing nga, yung mga tita ko, nandoon na rin. Pumuposisyon na sila doon sa likod ng bahay. Ako naiwan doon sa bahay ng lola ko, nasa baba ako. Hindi naman ako kasama doon eh. So, nagpunta ako doon sa, meron kaming banga may tubig. Tapos may gripo. Kumuha ko ng tubig. Tapos, tumingin ako doon sa may labas namin. May nakatayo na matanda. Na maayos ang damit. Parang naka-gray siya. At nakatayo doon sa may balon. At nakatingin sa akin. Sabi ko, wala naman tao. Teka wala naman tao ako. Di parang nagulat ako, sino yun? Matanda. Nakatayo sa balon at wala na mga tao. Nandun na sa na parang nag-iipon-ipon na sila paano ipaparada na yung patay eh. So, pumunta ulit ako dun sa tubig, dun sa may kitchen. Tapos tumingin ulit ako, nawala na. Nawala ng bigla. Yung pala yung ililibing. May matanda daw doon na ililibing. Biglang nawala. Nakatayo lang, siya na lang nandoon. Kami na lang dalawa nagkakatinginan.
Siya yung ililibing, siya yung wala doon. Ano ginagawa niya sa balon? Tabi ng balon. At tinatakot ako. Kaya naniniwala ako sa ganun. Kwentong multo no? Yung vlog natin ngayon. Labas na natin to. What can you say about that? Ayan po, tapos na po ang chocolate. Teka. Palitan natin ito. Ayan po, tapos na po ang chocolate crinkles. Bango. Ayos na ayos lang. Ay, hindi pa ako tapos magkwento. Alam niyo ba yung bahay ni Uncle Michael, kapatid ni Grandad, binenta kasi pinaghatian nila yung pinagbilan pinaghati-hatian nila. Yung nakabili umalis din kasi nakikibalita ito Marites. Siguro mga 2 taon lang, umalis na ulit. Paano may multo doon Nung kamamatay lang ni Uncle Michael, sama ko si Granda doon, naglilinis. Kasi nga, ibebenta. Nung isang araw nandun kami, nauna ako dun sa pagpasok sa loob, sa front door. Magulo dun sa sa bahay, sa first floor. Pagpasok kong ganun, may kumakatok dun sa taas kasi may second floor yun Ganito yung katok Ganon, sa taas. Sabi ko, sino kaya yun? Baka kapitbahay. Pero tiningnan ko sa labas, may pagitan naman yung mga bahay. Tapos kumatok ulit na gano'n, papasok si Grandad, kumatok ulit. Sabi ko, did you hear that? Yeah. Kunyari siya kunyari relax. Ako din, nagre-relaxan ako. Kasi papani kami doon at magbabacuum. Nilakasan ko na lang yung loob ko. Nag-vacuum kami. Tapos, isang araw din, kasi hindi naman isang araw lang lilinisin yun. Tinutulungan ko siya. Sa taas, may attic doon Nakakuha nga sila ng 2,000 pound doon. Kasama yung anak niya. Curious din ako kung ano yung nandun sa attic. Pasok ako doon sa attic. Mababa lang yung pinto. May mga lumang mga magazine, may lumang mga radyo, may lumang mga luma. Kung ano-ano yung nandun. Madilim, pero nakikita ko. Kasi ganitong oras daytime. Hindi naman ako natatakot pagka ganun na may araw. So, si Grandad nasa baba.
nag-aayos ng mga papeles, mga nagkalat doon. So ako naman pumasok doon. Hanggang doon, pumasok ako. Doon sa dulo. Tinitingnan ko, baka ako may pera pa. Kasi nakakita sila ng 2,000 pound. Doon pala nagtatago ng pera yon. Paglabas kong ganun, parang may malaking ibon na black. Biglang umalis na ganun. Talaga mabilis lang ha. Seconds. Sabi ko, ano yun? Kasi hindi ko naman nakita masyado. Peripheral ng mata ko. Parang black. Sabi ko, paano makakalabas kaya yung ibon? Isarado yung bintana. So parang binaliwala ko na. Pero kinuwento ko sa kanya. Hindi niya kasi matanggap na mamamatay na siya. Kasi nung sabi daw niya sa nurse, I'm not yet ready. Sabi. Kilalang-kilala niya si Pia kasi nung nanalo si Pia, nasa ospital siya. Namatay siya ng July 2016. Bali, after 7 months, ganyan. Proud na proud siya kay Pia. Kasi kilala niya si Pia. Tuwan-tuwa nung nasa ospital. Kuha na po kayo, oh. Tikman natin bago natin patikimin si Uncle Nigel. Hindi ba hilaw? Kain po tayo. Kain po tayo. Ang sarap. Masarap to pagka malamig na. Kasi ngayon parang crumbly. So maraming salamat po sa panonood. Till next time. Bye!